Hello mga kasari, mga tenderas, good evening. So ayan, kain muna tayo ng moron. Ayan. So kung ikaw ay taga Samar or ikaw ay isang waray, kilala mo to. Moron. So time check. 9:59 na pala. So kanina pa naman kami nag-close, mga magna-9. Siyempre, pumunta pa ako dito sa kabilang bahay. Kung humingi pa ako ng kape. Ay, hindi. Humingi ako ng mainit na tubig. Tayo magkakape. Tapos may moron tayo. Ayan, nakahingi tayo ng moron. Bro! Sarap. Ang sarap niya, malagkit. Ang sarap ng moron. Sarap. Kasi may piyesta dito sa amin, kalapit lang na barangay. Kaya yan. Kadalahan, nabigyan tayo ng moron. Hindi na ako kumain ng kanin. Hindi na mainit yung tubig ko. Ang tagal ko kasi makauwi dito sa bahay. Nanood pa ako ng TV. Hindi na mainit. Hindi ako kumain ng kanin. Kasi magkakape ako, tapos yung moron na lang kakainin ko. Eto, tinimpla ko ay Nescafe, yung stick, tapos Coffee Mate. Hindi ko na nilagyan ng asukal kasi medyo nagbabawas ako ngayon ng asukal. Kalahati lang to. Ayan, hindi siya puno. Hindi siya puno. Ayan, baka matapon pa. Kalahati lang. Kasi hindi ko naman nauubos. So, chika muna tayo. Okay. Nag-video na ako kanina, tanghali, kaya lang. Hindi matuloy-tuloy yung pag-vlog ko. Kaya sabi ko ngayong gabi na lang ako mag-video. Kada gabi na lang ako mag-video siguro. Pag-araw kasi, hindi madiretso yung pag-vlog ko. Kasi, pag nag-video ka, nag-vlog ka, saka naman sila bili ng bili. So, yung pag-vlog mo, hindi natatapos. So, nagtatagal. Pag gabi, pwede kasi diretso na yung pag-video kasi wala nang nabili kasi close na nga yung tindahan. Ang sarap talaga ng moron. Ayan. Nag-fit siya. Sarap. Mabibili nyo lang to sa Samar and Leyte. Sarap. Kain lang tayo na yun eh. Kain lang muna tayo. Pero, mapili pa naman ako kumain ng moron. Pero ito masarap siya. Masarap talaga siya. Kasi sariling gawa. Kasi may pesta. Kasi pag bibili ka lang, iba yung lasa. Kasi, syempre, paninda. Ito kasi, mas masarap. Ito na lang. Maubos ko na siya. Ano ito, mukbang? Mukbang muna tayo ng moron. Ito na yung ano ko. Dinner. Hindi na ako kain ng kanin. Ito na lang. Okay na to. Okay na to. Masarap. Sarap. Matakunti na lang. Masarap kasi medyo malagkit. Ayan. Okay, so ayan. Tapos na tayo magkape. Busog na tayo. Salamat. Nakalibre tayo ng pagkain ngayong gabi. Kasi binigay lang yun sa amin na moron. Salamat sa nagbigay. Nabusog tayo. Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga kapitera. So good evening sa inyong lahat. So welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari-Sari Store. So ngayon mag-price update lang po ako ng asukal kasi nakabili na po ako ng bagong asukal. Nag-increase po yung nabili kong asukal ngayon. Yung asukal namin is naubos na. Diba yung in-upload ko nga na nag-repack ako nung gabi na nirepack ko siya. Diba yung medyo mapula, nirepack ko siya kasi para siyang nagtutunaw,
parang basa pag kinaumagahan na kasi nasa plangka na lang siya. Kaya nirepack ko ng gabi kahit close na kami. So nirepack ko pa rin siya. So naubos na yung asukal namin kaya nakabili ulit ako ng asukal. Ngayon ay January 29. So kahapon lang po naubos yung asukal namin na medyo dark, yung medyo mapula siya. Tapos, bumili ako ng asukal noong January 26 pa. So, ngayon ay 29. So, noong 26 pa po ako bumili ng asukal. So, ngayon lang po ako nakapag-update sa inyo kasi nabibisi po ako. So, ngayon lang po ako nakakapag-vlog. Kung may oras lang po ako mag-vlog, doon lang po ako nag-vlog. So, gusto ko lang po kayo i-update sa presyo ng asukal dito sa lugar namin. So, ako ay summer area. Nag-increase na po yung asukal. Kasi dati, yung bili ko ng asukal na wash, hindi siya mapula, ay 3,060 pesos. So, ganito po yun guys. So ayan, ganito po yung wash namin dito. Yung dati kong asukal ay meron pa yata dito. Eto. So ito yung asukal ko dati. Tapos ngayon, eto na. Ayan. Eto na siya. Medyo mahal na siya. Eto dati nasa 2,960 or 2,920 lang ang isang sako nito. Hindi na ako kumuha nito kasi ayaw ng mga customer ko ng ganito na medyo mapula daw. Pero yung iba gusto nila yung medyo mapula kasi pag nagagawa sila ng mga tinapay or nag-banana Q. Eto, yung gusto nila. Pero yung iba na pang pang kape, pang timpla, pang timpla lang nila sa kape. So ito yung gusto nila. Mas madami yung naghahanap ng ganito, yung wash. So ngayon ito yung binili ko, itong ganito na. So dati ang bili ko ng ganito, mga wash ay 3,060 pesos ang isang sako. Kasi bumibili ako ng asukal, isang sako. Ako na yung nagre-repack dito kasi sobrang mabenta dito sa tindahan namin yung asukal. Mas maganda pag bibili ka ng isang sako kasi mas nakakamura ka. Kaysa bibili ka ng kilo-kilo, yung nakarepack na mas mahal kasi yun pag yun ang bibilihin mo. Pero kung hindi naman masyado mabili sa inyo yung asukal, so yun na yung bilhin niyo yung nakarepack na para hindi na kayo mag-repack. Ako kasi mabenta sa amin yung asukal kaya isang sako yung binibili ko kasi mabilis lang naman din maubos sa amin ng isang sako. So nakakamura kasi ako doon pag isang sako. So dati 3,060 ang isang sako nito, tas ngayon ang isang sako ay 3,200 na. So nung January 26 ako nakabili ng ganitong asukal. So 3,026, yan magkano ba yung puhunan? Okay, so 3,026, 3,200 pala. Yan, so 3,200. Tapos, pag doon ka sa groceries is 3,200. Ako ay sa isla, so kailangan ko pa mag-add ng bayad sa labor. Dalawa kasi dito at saka doon sa city. At syempre magbabayad din kami sa pamasahe sa bangka. So yung pamasahe sa bangka ay mga nasa 40 pesos. Tapos syempre magbabayad kami ng labor. So pumapatak siya ng 3 to 20. So yun, 3 to 20 ang magiging puhunan ko ng isang sako ng asukal pag dumating na dito sa amin. Tapos i-divide natin ng 49 kilos. Yan. So 66.93 ang puhunan. So round off natin, gawin natin 67. Okay, so 67. Kaya ginawa ko lang 49 kasi dati yung isang sako ng asukal, minsan kasi hindi talaga siya sakto na 50 kilos. Since sa bigas, may mga bigas talaga na hindi sakto sa 50 kilos. Kulang yung timbang. Hindi ko alam kung bakit. Nakalagay naman sa sako is 50 kilos. Pero minsan pag tinitimbang, hindi siya sakto na 50. Kaya ako, pag magkwenta ako ng puhunan, kung magkano yung magiging puhunan ko, hindi ko talaga siya sinasakto. Kung ano yung nakalagay doon sa sako, pag sinabi 50 kilos, hindi ko yun sinasakto na 50. Kasi posible na hindi siya sakto sa 50 kilos. Ang ginagawa ko lang siyang 49. Para at least 49, sakto yun na 49 talaga. So, tulad ngayon, kwenta ko siya sa 49 lang. Para sure tayo na sa puhunan natin kasi hindi natin alam kung 50, kung sakto or 49 lang talaga siya. So sa 49, pumapatak siya ng 67. Ayan, 67 yung puhunan. Pagbentahan ko ng asukal dito sa tindahan ay 80 pesos kasi dito sa lugar namin, ang mga asukal dito ay 80 pesos ang kilo. So, hindi ka naman pwede magtaas ng presyo kasi kung magtaas ka ng presyo, syempre walang bibili sa'yo. Eh di pupunta sa ibang tindahan yung mga customer. Syempre maghahanap sila ng mas mura. So walang bibili sa'yo. Kailangan mo ipantay yung presyo. Kung doon sa ibang tindahan is 80 ang kilo nila ng asukal, so kailangan gawin mo din 80 kasi kaya mo naman magbigay ng 80 pesos. Kasi yung puhunan mo lang naman ay 67. So kailangan mo lang kumantay din, kailangan mo lang kumantay sa ibang tindahan para may bibili pa rin sa'yo. Diba?
minus natin sa 80 kilos. Halimbawa, 80 kilos. Ayan. So, may 13 ako bawat kilo ng asukal. So, bawat kilo, nagpatong ako doon ng 13 pesos. Ilang percent pa kung 13 pesos? 67 plus 20%. Ayan. Ayan. So, bali naging 20% kasi 80.4. Oo. Parang naging 20% yung patong doon sa asukal. Pero hindi naman talaga ako bumabase sa mga pa-percent kung magprepresyo ako, prepresyo talaga ako. So, ako na mismo yung nagma-mark up kung magkano ko talaga prepresyohan bawat items. So, dito sa amin is 80 ang asukal. Kasi sa ibang tindahan, 80 sa kanila. Kaya ako, so, mag-80 ka na rin. Hindi ka naman pwede mas mataas. Diba? So, pumantay ka na lang. So, 80 pesos din yung binta ko ng asukal dito. So, mayroon kaming 13 pesos isang kilo. So, yan po yung patong namin, 13 pesos bawat isang kilo. Nagtaas na yung asukal, hindi dapat magtataas din po kami, no? Dapat magtataas din po ako kasi nagtaas na nga yung presyo ng asukal. Diba? Nagtaas siya ng 3 kasi dati is 3,060 pesos. So, 140 po yung tinaas sa isang sako ng asukal. Pero ako hindi ko na siya tinaasan kasi konti lang naman yung tinaas, 140 pesos, kaya pa naman ibigay ng 80 pesos kasi may tubo pa naman, hindi ka pa naman lugi doon. So, doon ka pa rin sa 80 ang kilo, hindi pa rin ako nag-increase ng presyo kasi syempre, yung mga bumibili sa atin, naghahanap sila ng mas mura, diba? So sa dami ng nagtaas ngayon, puro reklamo na lang yung mga customer mo. Pero wala tayong magagawa kasi nagtataas talaga. So tayo sumusunod lang din sa presyo kung magkano yung bili natin. Kailangan natin taasin. Kung tumaas na po yung bili natin, so kailangan natin mag-adjust. So mag-increase din tayo ng konti. Pero hanggat kaya mo ibigay ng hindi ganun kataas na presyo. So bigay mo na sa saktong presyo. So ibigay mo na. So tulad ng asukal, nagtaas nga siya ng 140. Kaya lang, kaya ko pa naman siya ibigay ng 80. So hindi na ako nag-increase. 80 pa rin siya para hindi naman magreklamo yung tumer natin kasi may kita pa rin naman tayo kahit 80 pesos. So pwede na yun na tubo para sa akin, okay na yun yung 13 pesos bawat kilo, no? Kasi pag naipon din naman yung 13 pesos is malaki din yan. Kasi kung ilang weeks is naubos mo din yung asukal, so at least malaki din naman yun pag naipon. Hindi lang din naman asukal, hindi lang naman tayo sa asukal may tubo rin naman tayo sa ibang items, di ba? May tubo tayo sa ibang items. So okay na din yun na 80 lang din yung presyo mo para para hindi rin magreklamo yung mga customer namin. Para hindi sila magreklamo kasi syempre iba ang hirap-hirap na ng buhay ngayon. Ang taas ng mga bilihin, no? So hanggat kaya ibigay ng mababang presyo, yung sakto naman, huwag naman yung palugi kasi syempre nagtitindahan nyo tayo para mabuhay, nagtindahan tayo para kumita, hindi yung palugi, no? So kung hindi kaya, huwag nyo na ibigay, pero kung kaya pa naman, bigay nyo din, no? Para at least matuwa din naman yung mga customer natin na hindi pa tayo nag-increase kaagad. So bigyan din natin sila ng magandang presyo. Kasi mahirap nga ngayon yung mga kasi mahirap ngayon, no? Ang daming nagtataasan. Minsan ako na talaga yung nag-a-adjust dito para sa kanila. Basta hindi pa tayo lugi, basta may kita pa tayo. So okay lang yun na hindi pa ako mag-increase. Ganun yung ginagawa ko dito sa tindahan. Pag mga ganun namang sitwasyon, so yun, hindi talaga ako nag-i-increase kaagad. Pag mag-increase pa talaga yung asukal ulit, tapos hindi ko na siya kaya ibigay ng 80, wala na talaga akong choice kundi mag-increase na din. Kasi kung hindi ka mag-i-increase, so lugi ka na. So hindi naman pwede na malugi tayo may mga tindahan kasi dami-dami nating binabayaran, di ba? So increasean mo na kung mahal, kung hindi na kaya. Pero kung kaya ay wag mo na. Kung kaya naman, so wag ka na lang muna mag-increase, no? So ako 80 pa rin, hindi pa rin ako mag-i-increase kasi kaya pa naman. So 80 pa rin yung bigay ko ng asukal dito sa amin. So eto, ganito yung repack ko nga pala. Ganito lang ako mag-repack kasi mabilis lang kasi talaga siya. Okay, so papakita ko lang sa inyo, no? Ay, siya nga pala doon sa 13 pesos natin na tubo sa isang sa may kilo. Ano nga natin kung maubos natin yung isang kilo. Ayan, isang sako halimbawa. 13 times 49. Ayan. So may kita tayo na 637. Pero yung 637, syempre gagamit tayo ng mga plastic. So madami tayong maubos na plastic dyan. Kaya hindi na magiging 637 yung tinubo mo. Kasi may may mga charges pa tayo na syempre magbabawas pa tayo sa mga plastic na kagamitin. So isang sakong dami-daming plastic na mauubos. Ilang 4x12 yung maubos ko neto. Etong 4x12 is 25 ang isa. Hindi lang siguro yung isang ganito, isang supot na yung 25. Maubos yun. Hindi pa maubos yung asukal. Halimbawa, nakalima ka ng
plastic. So, minus 100 kung 25. So, 500 plus na lang yung tinubo mo. So, di ba? Kung naubos mo yun sa 1/4 to 1/4 lang at kalahati, tapos sa ano pa sa by kilo kasi saan bang yung gamit mo, i-less mo din yun. So, hindi na ganoon din kalaki yung tinubo mo. Hindi na 600 plus kasi syempre babawas pa rin natin yung mga gastos natin sa ginagamit natin ng mga plastic. Syempre, sa pagod natin sa pagre-repack, kailangan natin bayaran. Diba? So, ganito lang ako mag-repack, no? So, pinakita ko na naman to sa nauna kong video nung nag-repack ako na ganito lang ako mag-repack para mas madali kasi. Dati kasi, nasa Victoria talaga ako mag-repack noon kasi hindi ko pa to naisip noon. So, sa Victoria lang ako yung may tatak. Yung maganda, yung may tatak, no? Kaya lang doon nahirap kasi mano-mano kasi ginagamitan namin ng, di ba yung yung katol? Yun, ginagamit namin doon, ginagamit namin para masara yung plastic. Wala kasi kaming sealer, kaya ang hirap din. Tapos naisip ko na bakit hindi na lang dito sa 4x12. Ito na lang yung gamitin ko para mas mapabilis naman yung pagre-repack ko ng asukal kasi yung iba minsan nag-aantay sila kasi wala kaming repack. Kaya sabi ko bakit hindi dito. So sinubukan ko dito. Yung iba naman is medyo ayaw pa dati pero kalaunan din naman is nagustuhan na din nila. Kaya sabi ko sa kanila, asukal pa rin naman yung binibili ninyo. Yung pinagkaiba lang naman is plastic. So same yan, tinitimbang namin same na asukal. Pag uwi nyo sa bahay ninyo, yung plastic is pupunitin nyo din at itatapon. So anong silbi ng plastic kung pagandahan lang ng plastic, di ba? So sabi ko sa kanila, ito na lang kasi tatapon nyo rin naman yung mga plastic. Sayang lang yung plastic ng Victoria kasi ang mahal nun. Kaysa dito, ito 25 pesos. Madami. Doon sa Victoria, mas mahal yata. Nag-increase na pa naman yung plastic. Diba? Ang mahal. Kaya dito ko na ginamit. Mas mabilis pa. mas mapapagaan pa yung trabaho mo. So, dito na ako nagre-repack lagi. Ayan. Ito sa 1/4. 4x12. Tapos ito sa kalahati. 4x12 din. Ito yung 20 pesos. Ganito siya. Ito naman ay 40 pesos. Ganito siya. Ayan. Si 20 and 40. Tapos dito ay si 1 kilo. Ayan. Dito ko nilalagay si 1 kilo sa mga plastic bag lang para mas mabilis. Ito ay mini. Mini na size. Ito ko siya nire-repack. Kasi ganun pa rin naman pagdating nila sa bahay nila, anong gagawin? Di ba pupunitin nila yung itong mga plastic, di ba? Pag pupunitin nila sa tatapon. So, bakit pa tayo mag-aaksaya doon sa may mga pangalan dyan na mga plastic na ang mahal-mahal kasi tatapon pa rin naman. So, yun ang sabi ko sa kanila. So, ang haba ng ating usapan, napahaba tuloy yung kwentuhan. Ano lang ako noon, nag-a-update lang sana ako ng asukal. Ang dami pang sinabi, napahaba tuloy yung ating vlog. Okay, so ayun lang yung vlog natin. So, increase sa amin yung asukal dito sa summer. So, 3-2, yung isang sako ng wash dito sa amin, nag-increase na po siya. Ayan, so ito lang muna yung share ko sa inyo. Nag-update lang tayo sa asukal na nabili natin. Yung January 26 ko pa yun pinili at ngayon ay 29 na. Ngayon lang ako nakapag-video. Kasi sabi ko kasi i-update ko yung asukal dito kung magkano na. So, baka may mga nanonood dyan na medyo malapit lang sa akin na mga taga-Samar. Ayan, so yun po yung presyo na ng asukal. Okay, so 3-2 na po yung isang sako. Okay, so ito lang yung share ko sa inyo. Nag-update lang ako sa inyo ng asukal. Napahaba tuloy yung yaw-yaw ko dito. Okay, so ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, kung mahilig ka manood sa mga ganitong video, sa mga ganitong vlog, ayan, subscribe nyo na yung channel natin. I-click mo na din yung bell para updated ka pag ako ay may mga bagong video na i-upload dito sa channel natin. So, ito yung mga ina-upload ko tungkol dito sa tindahan, pag sa sari-sari store, mga ganap, kung ano yung mga ginagawa ko dito sa tindahan, yun po yung mga ina-upload ko dito sa channel na to. Okay, so ayan na, sa mga nakasubscribe na dyan, ay maraming salamat sa mga kapwa ko kasari katentera. Ayan, salamat sa suporta ninyo. Salamat din sa mga nanonood ng aking mga video. Ay, congrats, 340 na tayo. Ayan, congrats, 340 na tayo. Sana tuloy-tuloy, sana maabot natin yung 1K subscriber dito sa channel natin. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood dyan lagi at sa nag-subscribe sa atin. Maraming salamat. Kung hindi ka busy, pwede mo na rin i-like, i-share yung video natin para mas madami pa yung mga kapanood at mag-subscribe sa atin. Ayan, thank you. Good evening, mo pinagabi. Iyong katanan, ang mga waray. Ayan, shout out ang mga waray mo pinagabi. Good evening guys, mga kasari sa lahat ng viewers natin. Ayan, good evening po sa inyong lahat. And good night na rin kasi time check ay 10:34 na. Okay, bye-bye. See you sa next vlog.